Ang korupsyon po ang itinuturing ng mga Pilipinong pangalawa sa nangungunang national concerns ng Pilipinas. Batay po yan sa pinakahuling tugon ng masa survey ng OCTA mula September 25 hanggang September 30. Ito rin po ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok ang korupsyon sa top 5 national issues sa mga survey na isinagawa ng OCTA. Batay po sa survey, 31% po ng mga tinanong ang pumili ng paglaban sa katiwalian bilang isa sa tatlong pinakamahalagang isyong kailangan harapin agad ng gobyerno. Tumaas ito ng 18 percentage points mula po sa 13% noong Hulyo, batay din po sa kaparehong survey ng OCTA. Nakita rin po ang katulad na trend sa Pulse Asia Survey kamakailan. Paliwanag po ng OCTA, nalampasan na po ng issue ng korupsyon ang usapin sa sahod na matagal nang kabilang sa nangungunang tatlong isyong pambansa simula pa noong March 2024. Ipinakita raw nito ang malinaw na pagbabago sa prioridad ng taong bayan mula sa usaping pangkabuhayan patungo sa pamamahala at pananagutan. Samantala, nananatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang inflation, ang pagtaas po ng presyo ng bilihin. Pero bumaba ito mula 50% noong Hulyo patungong 48% nitong Setyembre. Ito po na po ang unang pagkakataon sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon na hindi umabot sa mayorya ang bilang ng mga nagbanggit ng inflation bilang pangunahing issue. Hiniling din po sa mga lumahok sa survey na pumili ng hanggang tatlong issue na sa tingin nila ay dapat agad tugunan ng gobyerno. Kapantay po ng paglaban sa katiwalian sa listahan ng prioridad ang pagsisigurong may abot kayang pagkain na pinili rin po ng 31% po ng mga responde. Kabilang po sa mga isyong nabanggit ang pagtaas po ng sahod ng mga manggagawa, 27%, pagbawas po ng kahirapan, nasa 23%, paglikha ng mas maraming trabaho, 19%, libreng dekalidad na edukasyon, 18%, paglaban po sa iligal na droga, 16%, pagbaba ng presyo ng bigas, 15%, paglutas sa kagutuman, 10%, at paglaban sa kriminalidad, 10%. Ang naturang non-commissioned survey ay sinagawa ng OCTA mula September 25 hanggang September 30 na may 1,200 adult Pinoys sa pamamagitan po ng face-to-face interviews.